Sa Jordan, pinabagsak ng Jordan ang 8 misil ng Iran na tumarget sa kaharian kaninang madaling araw. Nangyayair ito habang may tensyonadong labanan at pag-atake ang US laban sa Iran, kabilang ang pagpapaputok sa isang barkong pinaghihinalaang sumisira sa naval blockade ng Iran. Si Jordan, tulad ng ibang bansang Arabo na tinarget ng Islamic Republic ng missile, ay may mga base militar ng Amerika at malaking presensya ng US doon. Pero hindi biro ang walang misil. Itulad ng ilang Gulf states na tinarget ng Iran, may sarili ring seryosong militar ang Jordan. Si Bashar Jarrar, isang Jordanian-American political analyst at media consultant, ay makakasama natin ngayon. Bashar, bakit tinatarget ng Iran si Jordan ng ganito? Katindi, masasabi mo sa particular na round na ito? Dahil ito sa kanilang kawalang pag-asa, naniniwala ako, Natasha, na alam ng lahat kung paano sinusubukang ibenta ng rehimeng Iranian ang kanilang propaganda sa sarili nilang audience at mga proxy sa rehiyon. Sinasabi nila na hindi nila kayang suwayin pero sumusuway sila at ngayon ay humaharap sila sa isang malaking kabiguan. Dahil sa pagtatangkang magpadala ng mga drone at magpadala ng mga misil para pasukin hindi lang ang himpapawid ng Jordan, kundi pati ang soberanya ng Jordan, sinusubukan din nilang pasukin ang lipunang Jordanian, lumilika ng pagkakabaha-bahagi na akala nila ay magdadala ng mas maraming taga-suporta. At paulit-ulit silang nabigo. Matagal na nilang sinusubukan ito, dekada na ang binibilang. Sinusubukan nilang pasukin ang lipunang Jordanian gamit ang mga kwento tungkol sa pagpapalaya ng Palestina o Palestina, Al-Quds Army, at iba pang ganitong uri ng propaganda. At hindi ito gumana. Paulit-ulit silang nabigo. At sinusubukan nila ngayon na palalain ang isang uri ng reaksyon na magdudulot ng malawakang pagkakasangkot. At naniniwala akong hindi ito mangyayari dahil alam ng lahat kung ano ang sinusubukang gawin ng Iran. At lahat ng bansang Arabo, lahat ng kaalyado, ay nagkokoordina sa iba't ibang paraan para harapin ang ganitong paulit-ulit na agresibong kilos ng Iran. Nang hindi binibigyan sila ng anumang uri ng kalamangan sa militar, na maaari nilang baguhin ang mga patakaran ng pakikidigma na malinaw sa lahat ng panig. Pinabagsak na ng Jordan ang mga misil ng Iran ng ilang beses na, pero hindi sila nakikipaglaban sa Iran at hindi rin ito bahagi ng kampanya militar ng US. Sa kasaysayan, iniiwasan nila ang sigalot sa rehiyon. Kaya sa tingin mo, bakit pa rin tinatarget ng Iran ang Jordan? Alam mo, at interesado akong marinig kung ano sa tingin mo ang gagawin ng Jordan na yon bilang tugon sa pinakabagong serye ng mga pag-atake na ito. Sa totoo lang, may hangganan ang pasensya. At naniniwala akong paulit-ulit na itong ipinahayag ng pamunuan ng Jordan sa iba't ibang pagkakataon. Ganun din ang mga bansang Arabo na malakas ding pinupuntirya ng mga Iranian. Tulad ng Kuwait, Bahrain at kamakailan lang ay ang Jordan, nagkakaroon na ng pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng mga kwentong ito sa mga tagapanood. At makikikita natin na mas halata na may hangganan ng pasensyang ito at maaring ito na ang kanilang tugon. Ngayon, matagumpay ang depensa sa pagpabagsak ng lahat ng mga misil na ito na pinupuntirya ang Jordan. Sinusubukan nilang sabihin na ang ganitong mga misil, rocket o drone ay pinupuntirya ang Israel. At ang Jordan, tuwing nai-intercept ito, ibig sabihin ay bahagi ito ng labang militar na iyon. Pero malinaw naman, lahat ng insidente na sumasalungat sa ganitong propaganda ay nagsasabing hindi. Tinatarget ninyo ang Jordan at tinatarget ninyo ang mga sibilyang lugar sa Jordan, sa Kuwait at sa Bahrain. Kaya may kailangang gawin. At naniniwala akong may mga pahayag na pampulitika na ginagawa, pero walang makakapagsabi na walang magiging reaksyon sa isang punto. Tiyak na magiging malaking desisyon yan. At maaaring gawin ito ng mag-isa o sama-sama. Tema. Hintayin natin at tingnan ang mangyayari. Bashar, ano ang iniisip ng publiko sa Jordan tungkol sa mga pag-atake mula sa Iran? Mayroon bang anumang pressure mula sa publiko sa gobyerno ng Jordan na tumugon? Nagbigay na ako ng pahiwatig tungkol dyan sa mga naunang tanong. Pero masasabi kong mas nagkakaisa na yon sa pagtanggi
sa sinusubukang ipalaganap ng Iran. Sinasabi ng Iran na ang digmaang ito ay sa pagitan niya ng Iran at ng iba pang mga panig na ang Israel at Amerika na hindi naman talaga totoo. Ngayon, tahasang sinasabi ng Iran na ang Strait of Hormuz ang kanilang target. Gusto nilang kontrolin ito. Gusto nilang kontrolin ang lugar na ito. At ngayon, nagbabanta sila sa pamamagitan ng mga Houthi na muling umaatake sa Saudi Arabia. Kaya alam ng publiko sa Jordan, pati na rin ang mga partidong pampulitika sa Jordan, kahit pa yung mga laban sa Amerika at laban sa Israel, alam nila na may sariling agenda ang mga Iranian. At ito ay dapat harapin ng matatag at matibay na paninindigan. Isang makabansang paninindigan na tatangi sa anumang uri ng pakikilahok sa digmaan, maliban na lang kung ito ay para sa depensa. Kaya ang Jordan ay iiwas sa anumang uri ng pakikialam sa digmaang iyon. Pero tiyak na pagdating sa soberanya ng Jordan, lahat ay nagkakaisa. Suportado ng lahat ang hukbong sandatahan ng Jordan na nagtatanggol sa bansa laban sa pag-atake ng Iran. Sige, Bashar. Gusto kitang pasalamatan sa pagsama mo sa amin. Salamat!